Kumusta kayo? Alam nyo ba, sa kasaysayan ng Mindanao, may isang leader na di hamak na kakaiba. Pinili niya kasi ang diplomasya imbes na digmaan. Ito ang kwento ni Datu Piang, ang tinatawag na arkitekto ng kapayapaan. Pero bago ang lahat, may tanong muna ako sa inyo. Paano nga ba talaga may iwasan ng isang digmaan? Isang tanong na aminin man natin o hindi, mahalaga noon at lalong-lalo na ngayon. At yan mismong nasa puso ng ating kwento. Okay, simulan natin sa unang bahagi, ang kakaibang datu. Ating silipin kung paano ba hinubog ng, dalawang magkaibang mundo ang kanyang pagkatao. So, sino ba itong si Datu Piang? Ipinanganak siya sa Dulawan, Cotabato. Ang tatay niya, isang Tsinong mangangalakal. Ang nanay niya, isang babaeng Maguindanao. At itong pinaghalong lahi niya, ito yung naging kumbaga secret weapon niya. Binigyan siya nito ng kakaibang pananaw, hindi lang sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa pakikipag-usap at pagninegosyo. Okay, so paano naman niya pinalakas ang kanyang kapangyarihan? Ito ang ating ikalawang bahagi, pagbuo ng kapangyarihan. Kasi yung paraan niya medyo iba sa nakasanayan. Yung diskarte niya may tatlong pangunahing bahagi. Una, hindi siya gumamit ng dahas. Sa halip, ginamit niya ang talino niya sa negosyo. Pangalawa, nagpakasal siya sa mga pamilyang may impluensya. At pangatlo, bumuo siya ng matitibay na alyansa. So, yung kapangyarihan niya galing sa diplomasya, hindi sa talim ng espada. At ano ang naging resulta ng lahat ng to? Yung kuta niya, o fortress, hindi lang yan basta pader na pandepensa. Naging sentro ito ng buhay, ng komunidad, ng kalakalan, at syempre proteksyon para sa libu-libong tao sa Cotabato Valley. Pero, syempre, hindi lahat smooth sailing. Dumating ang kanyang pinakamalaking pagsubok. Ito na tayo, sa ikatlong bahagi, ang hamon ng pagbabago. Subukan niyong isipin yung sitwasyon, ha? Bigla na lang tapos ng panahon ng mga Kastila. Tapos, may bagong dating na kapangyarihan, ang mga Amerikano. Para sa mga leader ng Mindanao, para kang nasa isang sanggandaan. Lahat biglang naging, ano nang mangyayari, hindi tiyak. Dito na ngayon, napaharap si Datu Piang sa isang napakabigat na tanong. Alam niya na maraming dato ang gustong lumaban, makipagdigmaan, pero iniisip niya, paano ko po protektahan ang mga tao ko, ang kultura, ang relihiyon namin, laban sa isang kalaban na mas malakas nang hindi sila nauubos sa isang gera na baka hindi naman namin kayang ipanalo. Sa harap niya, dalawa lang talaga ang landas. Una, isang madugong digmaan kung saan siguradong maraming buhay ang mawawala. O ikalawa, isang matalinong diplomasya na posibleng magligtas sa kanila. Malinaw yung pagpipilian pero grabe ang bigat ng desisyon. At dito talaga nasukat ang kanyang pagiging isang dakilang leader. Pasok na tayo sa ikaapat na bahagi, kapayapaan, hindi digmaan. Kasi imbes na makipag-away, pinili ni Piang na makipag-usap at tingnan nyo naman ang mga naging bunga. Una, napanatili ang kapayapaan, nagkaroon ng mga bagong paaralan, umunlad ang pagsasaka, at ang pinakaimportante, nirespeto at napanatili ang mga tradisyon ng mga Muslim kahit may bagong gobyerno. At kung kailangan nyo ng malinaw na simbolo ng tagumpay niya, eto yon. Dahil may kapayapaan, umunlad ang agrikultura. Ang Cotabato, nakilala bilang rice granary ng Mindanao. Isang malinaw na patunay na ang kapayapaan nagbubunga talaga ng kasaganaan. Pero siguro ang pinakamahalagang papel na ginampanan niya ay ito. Si Datu Piang ay naging tulay. Naiintindihan niya ang mga Amerikano at kasabay nito, kinakatawan niya ang interes ng kanyang mga kapwa Muslim. Sa totoo lang, sabi nila, salita niya lang sapat na para mapakalma ang anumang gulo. Ganon kalaki ang respeto at impluensya niya. At para sa huling bahagi ng ating kwento, tignan natin kung ano ba yung pangmatagalang epekto ng kanyang mga desisyon. Ano ang pamana ni Piang? Noong 1933, pumanaw si Datu Piang. Mahigit 80 anyos na siya noon, pero yung iniwan niya, hindi matatawaran. Isang rehiyon na mas payapa, mas maunlad. Bilang pagkilalo sa kanya, isang bayan sa Maguindanao ang ipinangalan sa kanya, Datu Piang. At kung may isang aral na pwede nating pulutin mula sa buhay niya, siguro ito na yon. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi palaging nasa talim ng espada, kundi madalas nasa lalim ng karunungan. Isang aral na napapanahon pa rin, di ba? At hindi dyan nagtatapos ang kwento. Yung impluensya niya nagpatuloy.
Ang kanyang mga anak, mga apo, marami sa kanila ang pumasok din sa serbisyo publiko. Dala-dala ang legasiya na sinimulan niya. Kaya naman, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Sa mundo natin ngayon na puno pa rin ng iba't ibang hamon at hindi pagkakaunawaan, anong uri ng lakas kaya ang mas kailangan natin? Ang lakas ba ng armas o ang lakas ng karunungan na ipinamala sa atin ni Datu Piang? Pag-isipan natin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.